po yun, ano, sa mga panahon natungan ng Holy Spirit, yung mga changes. Pero, nung po nagkaroon ako ng pagkakataon mapunta ng General Catechism, meron po akong nabiling libro, worship, temporary worship on the 21st century. So, kanina tinitingnan ko yun sa contemporary, nag-usap na hindi ko yun, Kuya Jean, tungkol sa ating lesson, tsaka yun sa contemporary, kung sa naging panukala ng ating Pastor Mente tungkol sa contemporary worship. Doon po sa dictionary, nakalagay doon yung sa contemporary, yung RL, yung modern, yan yung definition niya, no? So, yung bang worship natin na ginagawa ngayon. Hindi ko po ipaliwanag sa inyo one by one yung sa nabasa ko sa contemporary worship on the 21st century. Pero nakita ko po na sa Methodista, meron po lang ito na pamamaraan ng worship. Yung pong sinasabing pagkanta at pagsayaw, kasama po doon sa pito. Nung panahon pa ni David, pagka nag-worship siya, sumasayaw po siya. Kumakanta. Yun yung pamamaraan niya ng worship. At yun yung, pag sinabi ng worship, yung meron siyang communication with God. So, isa lang po yun. Ngayon, maaaring yung nakita ni Pastor Mente, kaya niya na-introduce ito, sa mga kabataan ngayon, meron tayong praise worship. So, sa mga kabataan, tanggap nila yun. At sa mga kabataan, nung muna, medyo naninibago. Ano po? So, gusto ko lang pong ibahagi na hindi lang isa yung mode ng worship natin sa Methodist. Sa bukod discipline natin, ito po yung, at saka sa nakita kong libro na Contemporary Worship on the 21st Century, meron pong pito na ginagamit ng Methodista sa pamamaraan ng pag-worship. So kasama po itong pagkanta, kasama itong pagsayaw. At sa nakita kong kabuuan, doon sa out of this sa pito, yung contemporary worship doon sa author na gumawa nito ay yung pwede itong magamit na pwedeng pagsabayin or pwedeng magamit ito ng conservative type, yung ginagawa natin dati, tsaka yung pagsasayaw. Kung katulad ng sinabi ni Kuya B na it is sa pangangailangan sa worship at that time,